Hi guys! Good morning! So, medyo natagalan po tayong gumawa ng tutorial kasi nga meron ako mga bagay na nakafocus lang talaga ako. So, pasensya na po sa inyo. Ayan. So, today is gagawa tayo ng tutorial about doon sa kung paano nga ba tayo talaga magsasaing na hindi talaga napapanis, di ba? So, pag mga bigas kasi natin na sobrang malambot, eh syempre pag kumakain tayo ng malalambot, eh masarap, di ba? So, ang iba talaga hindi talaga kumakain ng bumibili ng bigas na medyo matigas kasi nga 'di ba nasasayang na nasisira lang, natatapon lang kasi nga 'di ba nasasanay talaga tayo ng bigas talaga na sobrang lambot. So, yun talaga yung nasanayan natin. So, even kami ganun din talagang ang mga bigas talaga namin na sobrang hindi talaga siya malambot, natatapon, nasasayang lang guys. So, ayan. So, magbibigay pa ako ng tips kung paano nga ba talaga magsasayang na talagang hindi talaga napapanis. Kahit aabutin tayo ng 2 days, yung bigas po ninyo, hindi talaga siya napapanis. So, yan po yung way at yan po yung tips na bibigyan natin sa inyo. So, sa mga interested po dyan, just keep on watching. Ayan na guys, so tayo panoorin niyo to. So ganito pa ako magsasaing na hindi talaga siya napapanis. Ayan, so malang ginagawa ko po dyan after ko hinuhugasan yung bigas, syempre nahugasan po natin siya ng 2 beses. Ayan, paghugas ko po talaga papatakan po siya ng vinegar. Ayan, so hindi ko po alam kung pwede ba yung bigas na nasa yung suka na sa ibang yun sa mga probinsya, di ba meron tayong ano ba yung vinegar na talagang galing sa niyog, yung mga ganyan, di ba kulay pula yun. I don't know lang kung pwede ba yun. Basta kami yung ginagamit po talaga namin is vinegar na puti talaga, yung vinegar talaga. So yan po yung nilalagay natin you guys. So kahit konti lang depende sa paglalagay mo. So kahit medyo marami-rami naman, hindi naman talaga siya nangangasim. Di ba kasi nagtatanong kasi yung iba, baka doon mangangasim kasi nga di ba nilalagay ng suka. So hindi po yan, kasi matagal na po namin ginagawa yan. Talagang hindi talaga siya napapanis guys. So matagal po namin ginagawa yan kasi nga yung partner ko po is syempre di ba maaga siya pumapasok. So medyo tinatamad akong gumising ng maaga. So yung ginagawa ko, para may almusal pa kami kinabukasan, ginagawa ko, magluluto po talaga ako ng medyo marami-rami na sa gabi para kinabukasan may maalmusal pa kami, diba? At saka kahit magbaong ka pa, hindi talaga mapapanis kasi kaabutin ng 2 days yung bigas po natin, hindi talaga mapapanis kasi may suka yan. So even nga pag may papaksiw tayo, diba? So hindi talaga siya napapanis ng kahit mga 2 days kasi nga ano po siya, talagang may suka. So ang suka kasi nakakaiwas ng panis po yan sa mga sa mga niluluto po natin. Kaya so nagtry po talaga kami kasi di ba ang bigas talaga guys, sobrang natatapon, sobrang dami, especially pag marami tayong tira sa gabi, kinabukasan syempre kakainin, may matitira pa talaga sa amin, sobrang dami pa kasi kami lang kasing dalawa. So talagang sayang ang bigas pag natatapon kasi minsan magigising ako ng maaga kasi pinagkakape lang po talaga ako. So yun po yung sa umaga routine ko palagi. Nangasikaso siya sa umaga, and then nagkakape po siya, and then sinasalig na niya, kinagising niya ako. So ang ginagawa po namin, kasi hindi naman po na ako magsasaing, natutulog na lang din ako. Syempre, ayun, magigising pag magkakape siya, so ginigising niya ako, so nagkakape na kami. So yun po yung routine namin sa umaga. Kasi hindi na po siya nagbabaon ng ulam kasi doon na siya sa canteen sa trabaho niya, kasi mas mainam naman talaga na yung kinakain natin is mas mainit, diba, galing pa sa canteen. Kasi naman dito galing sa bahay na talagang wala nang ganang kainin kasi di pag ando na sa nakalagay na siya sa plastic o sa lagayan po natin sa baunan. So mas mainam talaga na doon na lang talaga siya. So yun po yung lagi niyang ginagawa. Doon na lang siya bibili sa canteen pag tanghali, pag once na lunchtime na po sa katrabaho nila. So yun po ang ginagawa niya. Ayun, so ang ginagawa po namin araw-araw po talaga yan pag nasasayang po talaga kami kasi natatakot na kayo masayang magtatapon ng mga kanin. Sayang naman guys kasi ang mahal na ng bigas ngayon, 68 pesos, 65, 60 pinaka ang 60 pesos nga hindi na maganda yan sa amin kasi nga
Maliban na lang pag doon ka bumili mismo sa palengke kasi 'di ba doon talaga yung bilihan ng mura. Pag dito na kasi sa atin, syempre tinutubuan na kasi yung magbibinta sa inyo. So, ang 60 sa kanila hindi na talaga maganda guys kasi matigas pa rin talaga. Kaya ang ginagawa ko, bumibili kami doon sa palengke, mga 5 kilos, ganyan. Kasi kami lang naman dalawa, matagal na maubos yun. So, ayun. So, minsan pag nauubusan kami, dito na kami makabili. So, talagang hindi talaga ako bibili na kasi nga ganun din naman matigas. So, pag matigas kasi nasasayang naman naman pagkaan yung kanin, natatapon lang din naman. So, wala na. So, ang gagawin namin talaga is bibili na lang kami ng doon sa palengke para talaga mas sure talaga na hindi matatapon, hindi masasayang yung bigas po, yung kanin natin. Ayan. So, ang ginagawa namin yan po ang gagawin ninyo. Maglagay kayo ng every time na magsasayang kayo, hindi po yan nangangasim, hindi din po yan maglalasa ng suka. Kasi nga, di ba, kunti lang naman, hindi naman ganun karami yung ilalagay mo. So, wala po tayong malalasahan. Matagal na po namin yung ginagawa. Hindi talaga siya napapalis kahit 2 araw pa po yan. So, naman yung 3 araw, 4 araw. Diba? Grabe naman yung katamarin. Baka hindi ka na siguro magkasaing yan. Ayan. So, yung po ang tips na binibigay ko po sa inyo guys. Para hindi maiwasan po natin yung magtapon ng mga pagkain. Kasi di ba sayang ng panahon ngayon ang mahal na ng mga bilihin guys. So, yun po yung gagawin natin. Maglagay lang tayo ng hindi talaga kayo mapapanisan ng kanin. Ayun. Thank you for watching guys. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa channel ko, please guys, do subscribe. Ayan. Huwag niyo po kalimutan i-bell all yung notification po natin para every time I have a new vlog, manonotify po kayo. Thank you so much. Bye!